Hello Libra, ito yung kabuuan ng February reading mo. Aning mga possible na paparating, challenges, no? Kung hindi ka pa nakakasubaybay Libra sa ating YouTube and Facebook, please don't forget to like, share, follow, and subscribe. Personal readings, dumiretso ka sa Purple Teen Facebook page. Doon po kayo mag-PM kung magbubook kayo or mag-i-inquire about reading services. Kunin muna natin overall energy mo Libra. The Devil card. Possible na magiging challenge mo. Possible na advantage or blessing. And then outcome. Kuha rin tayo ng isa para sa love life mo. So, itong mga energies na ito yung kabuuan ng February mo. February 1 hanggang katapusan na ito. Kuha rin tayo ng isa para sa career at saka money. At kuha rin tayo ng mga baka sakaling paparating sa iyo, no? Puntahan muna natin tong overall energy mo, which is the Devil card. Feeling trapped. Yan. Pero pwedeng illusion mo lang to Libra. No? So, itong buong February, pwedeng maka-experience ka ng mga attachments, unhealthy, ayan, toxic connections, no? Yung mga bad habits na hirap i-let go kahit alam naman na masama, ito yun. Okay, unhealthy na mga habits, attachments. Sabi kasi dito, pwedeng itong mga attachments mo na yan, unhealthy, pero pwedeng illusion mo lang din. Sabi kasi dito, accept responsibility for your situation and then make choices that support your path to happiness. Ayan, no? Addictions or unhealthy habits. So, pwedeng yun yung mga main issue pagdating dito sa kabuuan ng February mo. Pagdating sa challenge mo, Three of Swords. Okay. So, ang challenge mo is itong okay. Parang may kinalaman siya sa ewan ko, parang nagkaroon ka ng attachment sa isang toxic connection, no? At hindi mo ma-let go. Hindi, hirap na hirap kang i-let go yan. Pwedeng past na to. Pwedeng past relationship na to. Pero, until now, hindi mo pa rin siya ma-let go. Hindi ka pa rin makaalis dyan, no? Parang, attached ka pa rin. Attached ka pa rin dyan sa toxic connection na yan. Kahit pwedeng nag-end na yan. Hirap kang, hirap kang kumawala mag-let go. Ayan, So, siguro, matatapos lang tong mga toxic connection na to once na ma-realize mo or matanggap mo na ng buong buo. Meron nga palang dito, Capricorn energy at saka Pisces energy. Ayan.
Pagdating naman sa blessing more advantage, meron ka ditong the moon. Okay. So, nafe-feel ko dito sa the moon mo, magkakaroon ka dito ng clarity. Yan. Or ikaw, unti-unti ka nang maliliwanagan. Or unti-unti mo nang marirealize. Kasi parang may mga marireveal dito eh. And kapag nangyari yung mga, ano na yan, mga revelation na yan, doon mo na unti-unti na marirealize and possible na matatanggap mo na kasi lilitaw na yung mga katotohanan dito. Okay? So, yun yung pinaka-blessing sa'yo or advantage. Okay? Pwede mo na kasing once na ma-discover mo lahat yung mga nakatago na yan, yung mga secrets na yan na mare-reveal, unti-unti mo nang maiintindihan. Doon ka magigain ng clarity. And then, mali-let go mo na ito. Itong fears mo, attachments mo, or yung mga negative na emotions mo. Nag-overpower sa'yo. No? So, yung pinaka-outcome mo dito, ba't ganun? Ang outcome mo is the 6 of Cups, which is nakikita ko pati sa ending mo, may babalik at may babalik pa rin sa'yo dito. Pero pwede rin naman kasi itong nire-revisit mo na lang yung mga memories na yan. No, hindi naman always na meron kagad babalik sa iyo na tao. Pero pwede lang na meron kang mga memories na bumabalik sa iyo dito. Okay? Kasi pwedeng hindi rin naman pwedeng hindi naman love life yung pinag-uusapan natin. Kasi itong, yun na nga, sabi ko nga, yung mga unhealthy na habits, attachments, connections. Possible naman yung nagdulot sa'yo ng pagiging heartbroken dito, pwede rin namang hindi love life. Depende na lang kung ano yung nagre-relate sa inyo since collective reading lang naman to. Pero sa nakikita ko dito, siguro yung pinaka-outcome mo dahil magigain ka na ng clarity, understanding dahil doon sa mga marireveal sa iyo dito na katotohanan. Sa tingin ko, ang pinaka-outcome mo is healing. No? Kasi meron naman sinasabi dito about inner child. So, pwede kasing yung mga past experiences mo na hindi maganda or trauma ay nag-uugat from childhood, no? So, halimbawa, nagkaroon ka ng mga hindi magandang memories nung bata ka pa, kung halimbawa, naghiwalay magulang mo. Example lang to, hindi ko sinasabing yun talaga yung tinutukoy dito. Pero pwedeng ganun. Kasi parang ang nakikitang outcome dito is mag-heal yung inner child mo. So, kung meron ka mga traumatic experiences nung bata ka, yun yung mag-heal. Feeling ko, At least maganda pa rin yung outcome mo. No? Although, challenge pa rin sa'yo kung paano mo i-heal yung sarili mo and paano mo i-let go tong mga to. Pero nakita ko naman dito, sa blessing or advantage mo is unti-unti mo rin namang mauunawaan yung mga yan and matatanggap once na malaman mo na yung lahat ng dapat mong malaman, mag-gain ka na ng clarity and understanding. Kasi may mga marireveal nga dito no? So ito, napaka-importante na ito. Pagdating sa love life mo, meron ka ditong ecstasy. Ay, talaga, oo. Alam mo, kung yung love life mo yung pinag-uusapan talaga dito, mukhang
hindi talaga seryoso itong naging person mo sa'yo. Kasi ano lang thrill lang ito. Good time. Pwedeng ginood time ka lang talaga nitong person na to. Kaya siguro pwedeng iba sa inyo talagang yung pagiging broken-hearted ninyo galing sa isang past romantic na connection na hindi naman naging seryoso sa inyo. No, parang ginawa lang kayong ginawa lang kayong parang adventure neto, no? So pagdating naman dito sa career mo or pera, pwedeng iba sa inyo dito, interviews, ayan, no? Meron ditong dress to impress. So, pwedeng may mga kayo, interview na pupuntahan, lalo na kung nag-a-apply kayo. Okay? Pwedeng iba dito, matatanggap kayo sa mga applications ninyo, kung nag-a-apply kayo, no? Or meron mga bagong opportunity pagdating sa sa trabaho na itatry ninyo kung matatanggap kayo dyan sa mga a-applyan ninyo. Pagdating naman sa ibang paparating sa'yo, meron ka ditong major challenge na dapat mong lagpasan, Libra. Mayroong bundok dito. Medyo mahirap kasi bundok Sabihin na natin talagang siya, pwedeng malaki yung kakaharapin mo dyan. Increase your efforts if you want to achieve your goals. Ayan, dagdagan mo pa daw yung effort mo, Libra, kung gusto mo makakota ngayong February. Kung gusto mo talagang ma-achieve yung mga goals mo, magdo-double time ka, magdadagdag ka ng efforts. And someone will try to make you do something against your will. Ayan, may mga instances din, Libra, ngayong Feb na mapipilitan ka. No? Meron ditong mga yung pwedeng mapoprovoke ka or kumbaga parang no choice ka, mapipilitan ka, no? Parang may mga kasi may tao dito na makukumbinsi, makukumbinsi or mapoprovoke ka na gawin yung mga hindi mo naman dapat gawin. And ang pinakamagandang paparating na nakuha ko sa iyo, Libra, is financial gain. Ayan. So, kung may mga nagawa ka in the past, yun yung magbubunga, yun yung mga marireceive mo na financial gain ngayong February. Para naman sa closing message mo, Libra, Monkey. Let go of control, Libra. Let go of control. Let go of yung mga expectations. Okay? Yun yung dapat mong minsan yung mga nag-e-expect ka kagad ng mga ganitong resulta, no? Tapos kung hindi mo makuha, madidisappoint ka. So ayan, parang sinasabi sa iyo ni Metal Monkey, gawin mo lang yung dapat mong gawin. Pero minsan kailangan i-let go mo rin yung too much expectation or yung control sa sitwasyon. Okay, minsan kasi may mga bagay na hindi natin dapat pangunahan or wala talaga tayong control. Okay? So, ayan. Expectations ito sa tingin ko. So, ito yung mga messages na nakuha ko, Libra. Mga sakaling paparating sa iyo, kabuuan ng February. Sana nagustuhan mo ito. Don't forget to like, share, follow, and subscribe. Take care and God bless.